Bugbog at tadyak ang natanggap ng lalaking yan sa Bacolod City na maniningil sana ng bayad sa ibinenta nitong motorsiklo. Kinuyog ang lalaki ng mapag-alamang nakaw pala ang motorsiklo. Ayon sa barangay, posible raw tulak ng shabu at may issue rin sa iligal na transaksyon ang lalaki. Kinumpiska ng pulisya ang motorsiklo. Nakatakas naman ang kinuyog na lalaki. Panibagong karahasan sa paaralan, 3 ang nasawi at di bababa sa 11 ang sugatan sa pamamaril sa isang high school sa Tacloban, Leyte. Arestado ang 2 sospek na menor de edad. Ang mga baril na nakuha sa kanila nakarehistro sa isang pulis at isang security agency. Nag-utos na ng investigasyon si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa Tacloban City, may live report si Rafi Tima. Rafi. Atom, hawak na ng DSWD ang 2 minor de edad at estudyanteng suspect dito sa pamamaril sa San Jose National High School matapos agad na maaresto pagkatapos ng insidente. Matinding bangungot ang pamamaril kaninang umaga sa San Jose National High School sa Tacloban, bagay na hindi dapat nangyayari sa itinuturing na pangalawang tahanan ng mga bata. Nakakakilabot ang sunod-sunod na putukan at ang palahaw ng mga mag-aaral. Sa gitna ng kanilang pagtatago, isang mag-aaral na nasa pintuan ay tinamaan ng bala. Ramdam sa labas ang takot sa gitna ng takbuhan ng mga mag-aaral. Ang isa, may buhat-buhat na estudyante. Pinara ng mga tao ang ilang motorista para maisakay ang biktima. Kita rin ang bahid ng dugo sa bangketa. 3 ang kumpirmadong nasawi. Ang isa sa kanila, nakita na lang ng kanyang ina sa isang sasakyan. Mag-relax lang na ako kay kasari ko diri akong anak may patay ko nung ada. Tapos may nagyakan it ginascribe it ko kurong an buhok tas payat. Amo nga nagkuan na ako. Tapos kumadto kami kuan gihap mga hospital gyud biling ko kun bangin la ko madto gin kuan lang adto akon anak. Hindi bababa sa 11 sugatan at nasa maayos ng kalagayan. Pero ayon sa mga investigador, posibleng may iba pang sugatan na hindi pa nila na-account. Tanan! Ubungatanan! 2 minor de edad ang suspect, si alias Nash, grade 9 student na 14 anyos, nahuli sa loob ng paaralan. Si alias Rod naman, grade 10 at 15 anyos, na aresto sa hot pursuit operation. Nakausap ko ang ina ng 2 estudyante sa paaralan na nasa katabing kwarto lang kung saan namaril ang 2 suspect. Yung mas bata po, nagmaskara daw, nag-face mask. Pero yung mas matanda na 15 years old, walang takip ang muka. Yung mga anak ko sumakit yung ulo ng bunso kasi sa aligaga kanina. Nakausap ko rin ang isang guro sa paaralan na nakaligtas sa karahasan. Parang ganun-ganun siya tapos automatic po. Nang makita niya ako, pinutukan niya agad ako. As in, around 3 meters or 4 meters lang yung distance namin. Saglit lang, labas siya. Next room agad, putukan na naman. Bago ang pamamaril, nag-post pa ang 2 minor de edad na may hawak na mga baril. Hindi pa tiyak kung ito rin ang mga ginamit nilang armas. Nabawi sa 14 anyos na suspect ang 9mm na baril. Pag-aari raw ito ng kanyang tiyahin na pulis sa Police Regional Office 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. Kalibre 38 naman ang nakuha sa 15 anyos na suspect. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam pa kung kaninong gwardiya ito naka-issue. Dinaaro ko gusto ko lutat makasuhan an tagiyahad to nga mga pusil kay diri adto may ngadtit bata kunwaray kun dadto nga kun hinot nagkuan adto nga mga pusil. Hinot tagiyahad to nga mga pusil. Isinailalim na sa paraffin test sa mga suspect na ayon sa pulisya ay 40 beses nagpaputok. Lumalabas na namaril sila sa hallway pa lang at nang makapasok sa classroom, pinutukan na lang ang sinumang maabutan. Diretso pong pumasok yung 2 CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Random lang po ito na mga biktima nila. Nagpaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yun talaga na pinuntirya yung mga estudyante na natamaan. Bullying ang nakikitang mitya ng pamamaril sa ngayon. We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom. But as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Isinailalim na sila sa questioning kasama ang kanilang mga magulang.
Iimbestigahan din ang pamunuan ng paaralan, lalo't ang isa sa mga suspect, dati na palang nagpo-post ng mga violenting video, kabilang ang video ng pagpapuputok ng baril. We're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Aalamin din kung ginagaya ba ng dalawang namaril ang mga insidente ng school shootings sa Amerika. Ipinag-utos na ng PNP ang paghihigpit sa mga paaralan. Ayon sa DOJ, nakipag-ugnayan na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Ang DepEd labis daw na nababahala sa itinuturing nilang high alert situation. Nakipag-usap na raw sila sa mga ahensya ng gobyerno para naman sa medical assistance at psychosocial intervention ng mga apektadong learner at personnel. Nagbigay rin ng psychosocial support at psychological first aid ang DSWD. Si Pangulong Bongbong Marcos na nalungkot sa nangyari, ipinag-utos ang malalimang pag-iimbestiga, agarang pagbibigay proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, lalong-lalo na sa mga paaralan. Kani-kanina lang ay lumabas na mula rito sa loob ng campus ang ilang opisyal ng DepEd na inabot na ng gabi sa kanilang pulong. Bukas, sinasahang darating dito si DepEd Secretary Sonny Angara. Kinumpirma naman sa atin ng isang opisyal ng DepEd na ngayong buong linggo, suspendido muna ang klase dito sa San Jose National High School para isailalim sa psychosocial intervention ng mga estudyante, guro at mga kawani ng eskwelahan. At dahil traumatic ang nangyari dito sa loob ng campus na naging isang crime scene, inaasahang isasagawa ang intervention sa mga simbahan. Yan ang latest mula rito sa Tacloban. Balik sa iyo, Ato. Maraming salamat, Rafi Tima. Ang maaraw na panahon kahapon sa Metro Manila biglang sumungit at naging malabagyo noong gumabi na. Thunderstorm ang nagpaulan pero kinumpirma rin ng Pag-asa na may nangyaring downburst. Kung ano yan, alamin sa report ni Katrina Son. Halos matuklap ang roll-up door ng mall na yan sa malabagyong bugso ng hangin at ulan sa Malabon kagabi. Delikado yun eh. Stranded sa loob ng loading bay ang ilang individual. May namuupang tila buhawi sa himpapawid ng barangay San Agustin. Sa barangay May Silo, hindi lang bumaha, ilang poste pa ang natumba. Nabagsakan nito ang isang tricycle at bubong ng paupahang bahay. Ang isa pang poste, lumundo at sumabit sa mga kawad. Dahil sa mga nasirang kawad, marami ang nawalan ng kuryente. Inabot na ng umaga ang puspusang pagsasaayos sa mga nasirang kawad. Ayon sa Meralco, nasa 500 customer nila ang nawalan ng kuryente. Maging sa lungsod ng Maynila, malakas ang ulan na sinabayan pa ng kidlat at kulog. Nagngangalit din ang hanging sumabay sa ulan sa Bahay Toro, Quezon City. Sa tindi ng ulan, nagmistulang ilog ang ilang kalsada tulad sa East Avenue at EDSA Balintawak. Binahari ng ilang bahagi ng Valenzuela. Localized thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila kagabi ayon sa Pag-asa. Pero matindi at animoy unos ang naranasang hangin. Downburst iyan ayon sa Pag-asa. Ibig sabihin, bigla ang bugso ng malakas na hangin mula sa kaulapan pababa sa lupa. Nagkaroon din po tayo ng downburst dahil po may severe thunderstorm. Yung mga thunderstorm clouds natin, yung sa loob nun may mga malalakas na hangin. So pwedeng bumaba yung malakas na hangin. Maari raw itong mangyari ng ilang beses habang may severe thunderstorm. Karaniwang nangyayari raw ito tuwing buwan ng Mayo o tuwing habagat, lalo na at kapag may severe thunderstorm. Delikado rin daw ito lalo na kapag may debris. Ayon sa Office of Civil Defense, kahit ilang minuto lang tumatagal ang downburst, pwede pa rin itong makapagpatumba ng puno o poste at makapagpagalaw ng sasakyan. Payo ng Pag-asa, may downburst man o wala, basta masama ang panahon, laging mag-ingat. Kung maaari ay magstay tayo sa loob ng area na dry area kasi yung wet area is nagko-conduct ng electricity, and then kung maaari magstay sa loob ng bahay, wag mag-take na shelter sa mga matataas na puno dahil posible nga ma-struck din siya ng lightning. Katrina Son, GMA News. Big time bawas presyo sa petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas. Hanggang mahigit 11 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Kada litro naman ng gasolina hanggang halos 6 pesos ang bawas. Sa kabila ng rollback, malayo pa rin ang magiging presyo ng langis ngayong linggo sa presyo bago pumutok ang gyera sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, posibleng hindi na naman masundan ang rollback ngayon
dahil sa muling pagkasara ng Strait of Hormuz na daanan ng 20% ng global oil supply. Patuloy raw na binabantayan ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, umuusad ang peace talks ng Amerika at Iran sa Switzerland na ayon sa mga mediator ay may nakikitang progress. Sa ngayon, ayon sa Energy Department, nasa mahigit 40 araw pa ang inventaryo ng diesel at gasolina sa bansa, habang kasya pa sa 128 days ang kerosene. Bukas sa pagkakaroon ng surprise witnesses sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Ayon nito sa tatayong Clerk of Court sa paglilitis na si Senate Secretary Rene Bantug. Anya, basta dapat makapag-abiso ang sinumang may bagong witness 3 araw bago ito isalang. Kanina sa pre-trial ng impeachment case, may 57 testigo na balak ipresenta ang prosekusyon, habang 77 naman ang witnesses ng defense team ng BISE. Para mas malinaw ang pagpresenta ng witnesses, maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order para sa lahat ng napagkasunduan at hindi napagkasunduan ng magkabilang kampo. Huling araw na dapat ng pre-trial conference pero posibleng sa Huwebes ito matapos dahil sa dami ng mga ebidensyang kailangang markahan. Sa kabila niyan, on track pa rin sila sa July 6 na pagbubukas ng impeachment trial. Kapwa naniniwala ang magkabilang panig na posibleng hindi matapos sa loob ng 3 buwan ang impeachment trial. Agad na bang nilinaw ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro na hindi clerk of court kundi impeachment court ang magdedesisyon kung ilang boto ang kailangan para ma-convict ang BISE. Kasunod yan ang sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na sinubukan naman ng depensa na palutangin ang issue ng conviction threshold. Mga kapuso, super typhoon na ang bagyong Francisco ayon sa Pag-asa. As of 11 p.m. advisory ng Pag-asa, huling namataan ang mata ng super typhoon Francisco, 450 kilometers east of Apari, Cagayan. May lakas sa hangin ng 185 kilometers per hour at bugsong aabot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos yan pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang eastern portion ng Babuyan Island, at posibleng maramdaman ang epekto ng bagyong Francisco sa ilang bahagi ng Luzon. Habagat na pinalalakas ng bagyo naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Naging tropical depression naman ang low pressure area 2,815 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin 45 kilometers per hour at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Kapuso primetime queen Marian Rivera finlex ang sariling ding-dong sa isang TikTok trend. Angel Guardian feeling blessed sa kanyang first ever Best Actress Award sa 2026 World Class Excellence Japan Awards. Kinilala ang kanyang pagganap bilang si Dea sa Encantadia Chronicles Sangre. Gloria Aspiliera Diaz. New title for Miss Universe 1969 Gloria Diaz bilang kauna-unahang Binibining Pilipinas Hall of Fame awardee sa The Road to the Crown Binibining Pilipinas 2026 Gala. Athena Imperial, GMA News. Bumulagta ang isang lalaki matapos masagasaan ng bus sa Quezon City. Ang lalaki ay tumatakas noon mula sa umahabol na 2 bata. Binastos umano ng lalaki ang ina ng 2 bata, kaya siya kinumpronta. Kita sa CCTV ang paghinto ng bus, doon na nangyari ang pagbangga sa lalaking namatay. Hawak na ng QCPD Traffic Sector 3 ang bus o ang bus driver. Ang driver nito na nakakulong at nahaharap sa reklamo, tumangging magbigay ng pahayag. You might fall in love sa isang cove sa Surigao del Norte. Isa ito sa mga piling lugar sa mundo na pwedeng makapiling ang sandamakdak
sandamakmak ng mga dikya. But don't worry dahil hindi sila mapanakit. G tayo sa Jellyfish Sanctuary kasama si Darlene Kai. Sabi ka bang gumala kahit panahon na ng habagat? Tara sa Surigao at makipag-bonding sa mga dikya. Mauni ka banok ang jellyfish ni Subangano. Ito ang Stingless Jellyfish Sanctuary sa Sohoton Cove, Bukas Grande Island sa Surigao del Norte. Literal na sandamakmak na jellyfish ang kasama mong mag-swimming. Pero ligtas ang mga yan. Ayon sa mga eksperto, mababa ang venom ng mga naturang species ng dikya kaya di halos ramdam ng tao. Best enjoyed ang experience na ito sa pamamagitan ng snorkeling. Dahil kumpul-kumpul na silang palutang-lutang, mas marami pa ang masisilayan sa pagsisid. Parang sa gumam. Hanggang ngayong Hunyo raw dumaragsa ang mga dikya sa lugar. Pagkatapos ng buwan, nagmamigrate na sila dahil sa nagbabagong temperatura ng dagat. Ang mga uring ito tinatawag ding golden o moon jellyfish. Bukod dyan, tahanan ng Sohoton Cove ng stingless ding spotted jellyfish. Isa lang ang Sohoton Cove sa 4 na mga destinasyon sa mundo kung saan ang mga turista pwedeng makalangoy kasama ang napakaraming dikya. #blessed. Darlene Kai, GMA News. At yan ang mga balitang dapat yung malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.